Para nga sa inyong kaalaman mga idol, bukas na gaganapin ang Game 1 ng second round sa pagitan ng Golden State at Minnesota Timberwolves sa loob ng Target Center. Hawak nga ng Timberwolves ang home court advantage sa unang dalawang laro since sila ang merong mas mataas na standings, kaya hindi na nakapagtataka bakit maagang liyamado ang Timberwolves. Bukod dyan, mas nakapagpahinga rin naman sila ng mas maayos kumpara sa Warriors na nagkaroon lamang ng isang araw na pahinga matapos ang Game 7 sa Houston. Pero hindi rin naman ibig sabihin ito na matatalo agad ang Golden State since 3 beses nga silang nanalo sa regular season series kontra sa Minnesota. Kaya dahil dyan mukhang magiging mainit at dikitan nga talaga ang laro, lalo pat halos magkaiba ang playing style magkabilang team. Sa parte ng Warriors, mas sanay sila sa small ball lineup habang ang Timberwolves big lineup. Kaya kahit man liyamado ang Minnesota sa umpisa, expected na hindi magiging madali para sa kanila na manalo sa Game 1. Samantala, simula nga po nang malaman ng Lakers na tama talaga ang naging hiling noon ni Anthony Davis, agad nga pong pinangako ni Rob Pelinka na gagawin niya ang lahat upang maisakatuparan ito. Wala nga silang aaksahin pang pagkakataon dahil once na magbukas ang trade market at free agency, makikipag-usap nga sila sa mga big man na available sa off-season. Makikipag-usap rin naman nga ito sa ibang mga kupunan na nakasundo na nila sa trade kagaya ng Dallas Mavericks. Maaari pa nga nila itong kausapin upang makuha nila dito ang kanilang target na si Daniel Gafford na siyang pinaka-preferred na center na katulong ni Luka. Pero hindi rin naman nila magagawa kung hindi sila magsasakripisyo katulad ni Rui Hachimura na siyang nag-iisa nilang player na may pinakamalaking trade value. Matapos magkaroon ito ng dissenting performance, mas tumaas nga ang kanyang value, kaya may ilang mga teams ang nagkaka-interes sa kanya kagaya ng Mavericks na nangangailangan ngayon ng isang scoring forward. Samantala, halos buong game lamang ang OKC Thunder sa first game laban sa Denver Nuggets. Subalit sa huli, natalo pa rin sila 121-119 at nangyari yan dahil sa isang palpak na desisyon sa crucial minutes. Sa katunayan, lumalamang sana ang OKC ng 3 points sa last seconds nang magsimula sila ditong gumamit ng foul strategy at free throw contest para mapigilan ng Nuggets na makapagtala ng 3-pointer at maitabla ang talaan. Ngunit sa hindi nag-backfire nga bigla ang kanilang ginawang game plan nang hindi maipasok ni Chet Holmgren ang dalawang crucial free throws na dahilan bakit natalo pa ng 2 points ang Denver Nuggets matapos maipasok ni Aaron Gordon ang game-winning 3-pointer. Imbes na umabot pa ng overtime o nanalo ang OKC sa Game 1, natalo pa sila sa isang nakakadismayang game. At pagsablay dito ni Holmgren na siyang 2 free throw sa isang senyales na kulang pa sa experience ang team na ito.